no, lalo na yung nangyaring insidente sa Tacloban, na ang ending ay kasalanan pa rin ng mga Duterte kung pagbabatayan yung mga pahayag po ng mga nasa administrasyon at sumusuporta sa administrasyon na kesyo ang nagpalakas daw sa kamulatan sa pagkabayolente ay dahil po sa mga Duterte. Ano pong masasabi niyo po rito bilang dating tagapagsalita rin po ng Pangulo? Well, yung ganyang conclusion manggagaling lamang sa isang tao na gumagamit ng mga pinagbabawal na gamot gaya ng cocaine. Wala pong tao na nasa tamang pag-iisip ang magsisisi na nangyari sa Tacloban kay Tatay Digong dahil unang-una, nung panahon naman ni Tatay Digong, yung 6 na taon ni Tatay Digong, walang kahit isang barilan na nangyari sa ating eskwelahan. Kung siya ang dahilan, bakit walang nangyari habang nakaupo pa bilang presidente si Tatay Digong? Pangalawa, alam naman natin na ang krimen, kaya po yan nangyayari. Hindi dahil hindi sapat ang parusa, hindi dahil sa hindi mababa ang age of criminal responsibility. Ang krimen po nangyayari kasi alam ng mga kriminal, hindi pinapatupad ang batas, kaya hindi siya mapaparusahan. Kaya po nangyayari ngayon ang barilan sa ating mga paaralan dahil ang presidente natin sinabi na ng sarili niyang manang ay drug addict. Na ang presidente natin, sang-ayon kay Zaldico, ay ang mastermind sa flood control scam at therefore corrupt. Kaya po malakas ang loob ng mga kriminal ngayon kasama ng mga kabataang mga kriminal ay dahil alam nila kung hindi napaparusahan ng presidente na siyang dapat nagpapatupad ng batas, bakit sila susunod sa batas? Opo, lipat ulit ako ng topic, attorney, kasi meron pong sinabi yata ang Malacanang na by next year o sa paghimay nila sa budget para sa susunod na taon, which is ngayong taon yan gagawin, isasama na nila yung pondo para ulit sa flood control. Ano pong basa nyo po rito, attorney? Kasi marami pong mga nag-iisip na, naku, baka gagamitin na naman nila considering papalapit na ang susunod na eleksyon at sinasabi nga na ang a year before ang election ay pondo para sa eleksyon. Attorney? Well, yan po ay patunay na walang kabusugan ang mga buwaya sa Kongreso ng Pilipinas at wala rin kabusugan ang presidente na mastermind ng lahat ng kakurakutan sa ating bayan. Unang-una, no? Bakit mo naman sasabihin yan? Samantalang wala ka pang napaparusahan dito sa alam nating nangyaring flood control scam, no? At pangalawa, bakit ka magre-release na naman ng pondo ng taong bayan na alam mo na wala ka pang napapatupad na mga institutional measures para mabawasan nga o maiwasan yung ganyang korupsyon? Ang konklusyon, hindi pa sila busog at lalo pa sila nangangailangan ng pondo ngayon galing sa kaban ng bayan dahil nga po magkakaroon tayo ng susunod na eleksyon. Opo, and tingin nyo po bago nila gawin yun, antayin na lang nila muna yung magiging desisyon ng Korte Suprema doon po sa kini-questyong 2024 to 2026 budget at maging yung umusad na rin yung ano yata, yung sa pag-question doon sa mga blanco, no, maliban pa doon sa question doon sa mula sa unprogram, ginawang program at itong mga blankong items po, attorney. Well, in fairness, no, yung issue ng flood control appropriations, hiwalay naman doon sa mga kasong nakabinbin ngayon sa Korte Supremo. Ang kaso ngayon sa Korte Suprema, tama ba na sangkatutak ang unprogrammed funds, no, na ipinapasok sa pantaunang budget at ito ay pinampapalit doon sa budget mismo na re-request ng presidente sa kanyang sinumiting pangtaunang budget sa Kongreso, no? At sa tingin ko, ang desisyon kung talagang dapat magkaroon ng karagdagang mga flood control projects, yan ay dapat dependent doon sa kakayahan ng gobyerno na ipakita na kapag kinurakot mo flood control funds, ikaw ay paparusahan. Na sa ngayon, ay wala pang kahit sinong napaparusahan, wala pang ang kahit sinong mga mataas na opisyales ang nasasampahan ng kaso. Palagi lang promise at puro namang drawing, no? So sa akin po, talagang wala nang kahihiyan itong presidenteng ito kung talagang inanunsyo pa niya sa buong madla na bagamat kinukurakot ng mga buwaya ang pondo para sa flood control, bibigyan na naman niya ng pondo para lamunin ng mga buwaya itong darating na budget.
Opo, attorney, may iba rin po ako ng paksa. Kamusta na po si former President Duterte? Ano po yung mga feedback na iyon po nakukuha mula po sa kanyang mga malalapit na kalyado, pamilya, na dumadalo po dyan sa ICC? Well, ang huling na dumalaw po ngayon ay si Ma'am Elizabeth, no? Zimmerman, no? At ang palagi naman nilang sinasabi ay malusog naman si Tatay Digong, bagamat alam natin sa mga deklarasyon mismo ng ICC na talagang medyo mahina na at marupok na ang pagkatayo bilang isang senior citizen ni Tatay Digong dahil palagi na siyang natutumba at kinakailangan na siyang bantayan ng mas maigi, no? So tayo nagdadasal na mas mahaba pa sana ang buhay ni Tatay Digong dahil ako naman naniniwala na sa asta nitong presiding judge, Judge Curver sa trial at appellate sa trial chambers, mukhang patas ang magiging paglilitis kay Tatay Digong at darating ang panahon na makakauwi pa rin si Tatay Digong. At So ang inaasahan lang natin ay karagdagang pambuhay nang siya'y makauwi bilang isang inosenteng tao at mabuhay sa ang kanyang huling sandali sa kanyang pinakamamahal na Davao City. Opo, totoo ba, attorney, na hinahanapan ng mga papel ang mga nag-aakusa kay FPRD kung ang dating Pangulo ba ay dumaan sa local courts dito sa Pilipinas? Hindi ko siya nakita. Although, discuss ko kung bakit importante yung issue na yan kasi talagang kapag hindi nasunod ng Article 59, ang issue is nakidnap ba yan o hindi. Kasi yung Article 59, ang intention yan ay para masiguro ang karapatang pantao at masiguro yung soberenya ng bansa na pinanggagalingan ng tao na hinihingi ng ICC. Pero ako, nung nag-live coverage din ako nung status conference na yan, ang problema kasi dun sa second half, matapos sila mag-break for lunch, hindi na ako nakabalik. So hindi ako nakarinig ng kahit anong ganyang statement galing kay Judge Carver, no? Pero pinahanap ko rin yan sa ilang aking mga kasama, hindi rin nila naririnig pa kung siya ay nagpahanap. Pero gayon pa man, talagang diniscuss ko na sa aking vlog kung bakit importante yung hindi pagsunod sa Article 59 ng Rome Statute mismo. Opo, kamusta naman po ang assessment ninyo sa bagong abogado o counsel ni FPRD? Well, bias ako kasi ako talaga nagrekomenda dyan kay Peter Haynes. Hindi ko siya personal nakakilala. Nakita lang kami nung binubuo yung bar ng International Criminal Court. Pero alam ko kung anong mga talagang naging achievements niya kasama na yung pagpapalaya doon sa Vice President ng Congo na si Bemba, no, na nauna nang nahatulan na guilty, napawalang sala niya on appeal. So matindi po talaga ang karanasan nitong si Peter Haynes at talaga naman pong siya ay kinikilala isa sa pinakamagaling na abogado sa United Kingdom dahil siya po ay pinarangalan bilang isang King's Counsel na isang titulo na ibinibigay lamang sa talagang mga matitinik na mga abogado. Attorney, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. So ulitin po, ingat po kayo. Thank you, sir.